Okay. So, eto po, hindi rin po nasalo, sangkatutak ang vlogger, ang daming budget, ang dami pong budget kay Claire, araw-araw nagsasalita, no? Pero wala rin. Sa result po kasi, alam niyo po, sa result po, o yan lang sasabihin nyo, balambing yan si Villar. Kahit na anong sabihin yung pagbabalimbing kay Villar, bakit kayo iniwan? Hindi nyo kayang sagutin yun. Kasi walang nagdi-discuss sa mga vlogger nyo. Yan ang dinidiscuss ng mga vlogger nyo, balimbing si Villar. Pero hindi po kayang arukin ng vlogger nyo na nakakahiya na administrasyon kayo, bumaliktad yung mga kandidato ninyo. Nahihiya. Kung ako po ay ganyan, mahihiya ako eh. Siyempre, hindi nyo maiisip yun. Ano ba yung sinasabi ni Badong? Bakit dapat kami mahiya? Di ba dapat masaya kami? Kasi presidente pa rin si Marcos. Walang epekto yung ginagawa nila, di ba? Presidente pa rin si Marcos. O, ipapaliwanag ko po yung pautak na ganyan. Ang achievement lang ni Marcos to survive. Survival lang. At proud pa kayo. Hindi po nakaka-proud yung nakasurvive ka lang. Di ba? Resurgence of yung BACC. Umangal na naman. Resurgence po ng kidnappings. Black voting po tayo. Wala naman pong pumipilit sa inyo. Yung Duterte, okay na po yan. Kahit po si BP Sara, sinuportahan po yan. Ngayon, may iba pong isip si BP Sara eh. Nauunawaan ko po yung iniisip ni BP Sara. Pero dahil emotional tayo, laban sa mga Marcos, never pa rin kay Mangga. Marami pong ganyan. Ako po, never talaga kay Mangga eh. 'Di ba? Pero sa Villar, putya, kailangan natin ng mga bilyones ng mga Villar, lalo na sa 2028. Pag-isipan po natin yan. Bagsak na yung bangag Pilipinas. Yan. Boss Buzz, namumura pa nga si Sec Andanar sa PTV. Wala. Traditionally naman talaga, wala naman talaga nanonood sa PTV po. Ba't ba pinoproblema yung PTV4? Wala naman talaga nanonood yan. Hindi po yun yung usapin eh. Kung totoong may proyekto, puro ka lang tamang hinala, kaya may sarili ka lang explanation. Gawa-gawa lang yan ng istorya. Kita mo, napat sa bilyon naman. No? Bilib na bilib ka pa rin naman sa akin, di ba? Talaga naman may sarili akong explanation. Alangan naman kumopya ako na explanation, di ba? Proud po ako na na-explain ko po sa aking sarili. Hindi po ba nakaka-proud yun? Yung iba pong vlogger, panoorin natin si Senator Amy. Tas, ang galing talaga ni Senator Amy. Pakinggan naman natin. Hindi po ako ganun. May sarili po akong explanation. Ayan ang mali sa iyo. Fake news daw ako. Ano ba ang pinake news ko? Tagal mo na akusasyon sa akin yan eh. Patsabilyo, napakatagal. Napakatagal mo nang sinasabi na fake news ako. Ni isang fake news, wala ka pa rin masabi. Mag-proud ka pag pinatawag ka. Ay, matagal na po akong pinatatawag. Matagal na po akong pinatatawag. Pinatatawag po ako para kumubra na. Pinatatawag ako para kumuha ng ayuda. Kumpletuhin mo kasi. Sabihin mo kasi na pag pinatawag ka sa TRICO, isumbong mo kasi ko. Magsumbong ka kasi na fake news ako para ipatawag ako doon. Tapos hanap ka ng video ko na eto, sinabi ni Badong, fake news siya. Kaya imbitahin nyo. Ganon, isuplong mo. Isuplong mo. Ganyan naman kayo. Mahilig kayo magsuplong. Isuplong nyo ko. Hanap kayo ng video ko na fake news. Hindi mo yata alam ang fake news eh. Bakit naman ang fake news po, mali yung binabalita. Halimbawa, binalita ko na pangit ako. Mali yun. Fake news yun. Pogi ako eh. Hindi pa rin nila alam hanggang ngayon. Hindi po ako nagpe-fake news. Hindi po ako fake news.
Ang tagal na akong pinagbibintangan yun ni Pat Sabilio. Sabi ko, ano lang, isa lang, magbigay ka lang ng isang fake news. Ang fake news po kasi, ginagawa lang po yan ng mga nag-news. Ako po, nagbibigay ako ng opinion mula sa mga news. Si Jack Medrazo ng Inquirer itong binabasa ko, tapos sasabihin yung fake news ako. Inquirer yung binabasa ko, di Inquirer yung fake news, kung mali yan. Mga BBM, isa lang explanation, parang mga batang hamog. Correct. Pagka-kontra sa kanila sinasabi mo, fake news ka. Di ba? Ganun lang yung mga yan eh. Mga tukmolins. Oy, Ram, good morning din sa'yo. Mga BBM, yan. Ganun pala, bakit sinasabi mong waiter si Escudero, hindi ba fake news yun? Aba, hindi mo ba alam ibig sabihin ng waiter? Pag sinabi ko bang time is gold, fake news yun? Kasi dahil hindi naman ginto yung yun po yun, dinidescribe mo si Escudero, waiter Escudero, dahil sa kanyang mga ginagawa, di ba? Para siyang waiter. Yung ginto, time is gold. Hindi po ibig sabihin yung time, ginto talaga. Ibig sabihin yun po yung description natin ng time, napakahalaga. Si Escudero po, hindi po talaga siya totoong waiter, pero yun po ang nagiging para siyang waiter. Na utusan, tagahawak ng Di mo ba nakita yun? Inabot sa kanya. Yun na yung fake news. Hindi naman balita yun. Ang tawag po doon ay taguri. Ano tawag doon? Yan po ang katulad ni Arnold M. Flavio. Ganun. Katawagan. Tawag natin sa kanya yun. Kasi katulad ni Kiko, pag sinabi natin Kiko Caldero, may inuugnay po yun sa isang panyanyari na nagmukha siyang tanga doon sa paghigop ng kaldero. Automatic na po yun, alam ng mga tao pinaghugutan nun. Alam ng tao kung bakit ko siya tatawaging waiter Escudero. Kung hindi mo alam, ano magagawa natin? Iba po yung fake news. News po yun. Pinakalat mo. Halimbawa, eto halimbawa ng fake news. Ano ba pangalan nun? Ano ba yung pangalan nun sa waiter Escudero? Yung bansag mo yun di ba? Ednalyn Morcroft. Thank you very much, Ma'am Ednalyn. Boss Buzz, nung first day ng hearing ni Amy, post po agad ako sa FB page ko. Senator Amy, kapag napauwi mo si Tatay Digong before May 12, itataya ako boto ko sa iyo at pagtanaw ng utang na loob. Malabong mangyari yan, Ma'am Ednalyn. Pero, ganun talaga eh. Meron pong diskarte si BP Sara na ipaubaya natin sa kanila kasi sila naman mga leader natin. No? Pwede mo namang Duterte ka lang, di ba? Ako kasi baka idagdag ko talaga si Baka idagdag ko talaga. Uy, baksar. Badong Aratlis, to knock out mo si Sihu. Hindi ko maintindihan po yun. Sihu. Maraming salamat sa iyong pagpapakulay. Malaking tulong po ito. Diyos na lang ang bahalang gumanti sa iyo. Yan, sabi ni Ma'am Sorina kay Ma'am Ednalyn Morcroft. Boss Buzz, out of topic, kapampangan ako kapag kumain kami sa takip ng lutuan. Mapapagalitan kami kasi baka mapanis yung ibang tatakip uli pagkatapos gamitin. Oo nga po eh. Yun po yung katwiran kasi ni Kiko. Mabuti nasabi mo yan. Di ba? Ang kinakatwiran po kasi ni Kiko, ang pinupuna natin kay Kiko, hindi po yung pag-ulam ng gatas. Di ba? Akala ko suka eh. Yun talaga, may problema ako ron. Pero kung gatas po, wala pong problema yan. Hindi naman po yun eh. Ang pinuna sa'yo, kumain sa takip ng kaldero ka.
Puwede naman sigurong manghingi ka ng plato, may plato naman siguro do'n. Kuya Badong, ang saya-saya mo, sabi ni Margo Bordo. Nakaligo po kasi ako. Bagong ligo ang pakiramdam. Oo, boss. May laro si BP Sara na hindi pa natin maarok sa ngayon. Alam ko po yung kay Villar, di ba? Pagtanaw ng utang na loob, alam nyo naman, importante po sa mga tao yun eh. Yung tumatanaw ka ng utang na loob. Sa tingin ko, yun, no? Pagtanaw na utang na loob. Tapos, pwede pa rin naman maging supporter niya yung mga Villar pagdating ng pagtakbo niya ng 2028. Importante po yung may mga supporter kang ganyan. Baka hindi lang niya nakita na ang kupitan ni Chis Escudero ay biglang inagaw at kupita at ininuman ni Lisa Marcos. Kaya nga eh. Tsaka hindi po yun news. Hindi. Ang fake news po halimbawa, namatay si ganun. Tapos buhay na buhay. Yun po ang fake news. Di ba yung kay Noli De Castro na namatay daw pero buhay pa pala. Fake news po yun. Para sa akin, kahit mapauwi pa ni Amy si PRRD, iba pang nagawa niyang mabuti para sa mga Duterte, di pa rin siya dapat iboto. Sinusuka na siya eh. Ang sinusuka din na dapat kainin. Yan. Sorina Jabala, bless us all. God bless the Philippines. Boss, isang madamdaming salita para sa lahat. Pabagsak na daw. Pabagsak na daw. Yun lang. Tapos may mga tawa lang. Dilawan ba si Claire Badong? Opo, dilawan si Claire. Magkakampi naman kayo ng dilawan, di ba? Mga BBM tsaka mga dilawan magkakampi. Kawawa na ang lansa ng bagong Pilipinas, kumakalas ng mga kandidato, first time in history. Correct. First time po yan. Joel Dalaba. Sir Bats, patuloy. Pag natuloy debate nyo, sama ko 5K sa iyo at magkapera naman. Sigurado. Hindi po ako nakikipagpustahan. Talent fee ko po yun, 200K. Mag-produce muna kayo ng 200K na talent fee. Hindi po ako nakikipagpustahan. Sa dami po ng humahamon sa akin, nadala po kasi ko eh. No? Ganito po ang style nila. Gusto nila makilala, hamunin ako. Siyempre, hindi mo papatulan dahil hindi naman kilala yung mga yan. Tapos sasabihin sa vlog nila, hinamon ko si Badong, naduwag sa akin. Ginawa pa akong ano. Ngayon, ina-announce ko po. Kaya po ako nag-announce na may talent fee po ako. Yung gusto pong makipagdebate sa akin, 200K po ang aking talent fee. Di wala na po naghamon ng debate, naiwasan na po yung panggagamit sa akin na ako po ay umiiwas sa kanila dahil natatakot. Hindi. Alam ng tao na meron akong talent fee sa debate. Ganun talaga. Kita nyo, wala nang naghamon sa akin. Kung ayaw mo kasi gumawa ka ng paraan, hindi yung sasabihin nila na, putya ni hindi mga kilala, sasabihin na takot daw ako sa kanila. Lahat nga rito, pumasok kayo sa channel ko, libre pa, pwede kayo makipagdebate sa akin. Natuto na si BP, now is playing a game master. Kawawa naman ang lansa. Yan. Imagine this, Boss Buds, if Amy wins, it's not far-fetched. She will be supported to oust Chis because of her seniority in the Senate, and that is the scenario I don't want to happen, all Marcos. Hindi po. Malabo naman po yun. Siyempre, kung marami po tayo, majority po tayo, malamang sa atin po magmumula yung Senate President. Wala po ba kayong doon sa viral vlogger na Russia na si Vitaly, makukulong siya 5 to 25 years dito sa jail sa Pilipinas? Pwede naman siguro yun. Lahat po pwedeng gawin ng gobyernong ito, hindi nyo pa hindi nyo pa ba naiisip yun? Ginawa nga nila ipakulong yung sarili lang tao eh. Sarili lang ka-citizen eh. Sa ibang bansa eh. Yan pa. Si Kikong Caldero, boy, kahit ipagawa sa kanya, gagawin niya, makakuha lang ng boto, sobrang desperado na.
Eh kung ako po yan, kung ako iboboto ko na, alimbawa Marcos ako, iboto ko na lang nga to si Kiko kaysa pumasok yung iba ng mga Duterte. Ngayon, nare-realize nila, puta bit ko iboboto yan. Iyakin masyado. Kumain sa kaldero. Nung pinagtawanan siya, nung nasiraan siya ng mga tao. Anong gusto mo reaksyon namin? Ay, ang galing niya. Bakit siya kumakain sa kaldero? Gayahin natin? Hindi po. Ang immediate talaga na gagawin sa'yo, banatan ka. Mas grabe yung bagong ads ni Kiko na kinain niya pati dahon na. Hindi, ano yata yun? Pecha yata yun. Kinain pati dahon na saging. Boss man, sa palagay mo, tatawagin ni BBM na taga-bili ng suka si Camille Villar. Taga-bili, bilyonaryo. Kabadong, sana may kumalas pa sa alyansa, papalit yun tayo. Hindi, pag kumalas na yan, simplihan na po yan. Ito po mangyayari yan. Ha? Ngayon, alam na nila no, na hindi sila maipapanalo. Hindi naman po sila yung, wala naman silang tatakbuhan eh. Alam nga naman sumapi sila kalaki ko. 'Di ba? Mas lalong ano sila, matatalo sila sa mga Caldero boys. Okay. Ang posibleng gawin ng mga yan, ito po, ang pinaka-posible nilang gawin, mag-declare sila na independent. Independent naman talaga kami. Sumama lang kami sa alyansa. Stress nila yung salitang independent kaysa sa pag-alyansa. PDP straight. Pwede naman si Amy kung senador lang, wag lang presidente. Bakit naman? Si BP Sara po ang presidente natin sa 2028. Wala na pong ibibigay si BP Sara, hindi na po tayo magbibigay uli sa mga Marcos. Wala na po yan, kalokohan na po yan. Hindi na po, nakita niya na po eh. Vice President nga siya, ginigipit pa eh. Lalo na pag walang posisyon. Naisip po nila yan eh. Tapos ang mananalo si Martin dahil hindi siya tumakbo. Parang boxing lang kahit bugbugin na si BBM. Importante nakaabot ng 12 rounds. Talo pa rin. Ganon sila, di ba? Talo pa rin yun eh. Nagsisi na siguro ngayon si Tolentino. Correct. Di ba no? Kaya siya bumaliktad dahil gusto niya sigurado panalo. Putya, lahat ng mga hindi bumaliktad pasok eh.